si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile at iba pa sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Kasama niyang naabsuelto ang binansagang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles at ang dating aide ni Enrile na si Gigi Reyes. Ayon sa korte, mahina ang naging ebidensya ng prosekusyon para mahatulang guilty ang tatlo. Nag-ugat ito sa akusasyong ibinulsa ng grupo ni Enrile ang Priority Development Assistance Fund o PDAF na nagkakahalaga ng 172 million pesos mula 2004 hanggang 2010. I knew all along that I'd be acquitted because I've not done anything. That we have not done anything in this case. And I hope that the people who filed those cases against us will examine their conscience. Hindi na nagbigay ng pahayag sina Reyes at Napoles pero bakas ang kasiyahan nang lumabas sila ng korte. Patuloy namang pinahanap ang dalawa pang akusado na sina Ronald John Lim at John Raymond De Asis. Ilan pang mga veterano sa politika ang naghain ng kanilang kandidatura para sa 2025 senatorial race at a party list elections. Kabilang ang Makabayan Coalition na full force na nag-file ng kanilang COC sa pagka-senador. Live mula sa Tent City sa Manila Hotel, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, ano bang update dyan? Ruth, pagsusulong ng mga nasa laylayan at aping sektor, yan ang pangako ng Makabayan Coalition sa paghahain ng kandidatura ng 11 nilang pambato sa senador. Kinabibilangan niya ni ACT Teachers Representative Franz Castro na haharangin daw ang confidential funds oras na maupo sa Senado. Si former Bayan Muna Representative Teddy Casino isusulong ang pagbuwag sa political dynasties. Gusto naman palawigin ni Gabriela Representative Arlene Brosas ang mga parusa ng anti-rape law sa mga convicted offender. Si dating Congresswoman Liza Maza nais namang buwagin ng US bases sa bansa. Kasama rin sa kanilang senatorial lineup sina Labor Leader Jerome Adonis, Piston President Modi Floranda, Fisher Folk Leader Ronel Arambolo, Kadamay Community Organizer at Ondoy Survivor Mimi Domingo, nurse na si Jocelyn Andamo at Moro Leader na si Amira Lidasan. Kasabay nilang naghain si House Deputy Speaker Camille Villar na nagpakilala bilang millennial senator. Bibit-bitin raw niya ang new politics sa harap ng pagiging anak o kaanak ni na Senator Cynthia at Mark at dating Senate President Manny Villar. Nag-file din ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ang mga nominado ng isa pang Ang Bombero ng Pilipinas Party List. Giit nila, sila ang tunay na party list at hindi ang naunang naghain ng kabilang paksyon dala ang parehong pangalan. Samantala, Ruth, inanunsyo rin ni dating Senador Gringo Honasan ang kanyang planong Senate comeback. Sa Lunes daw siya maghahain ng COC sa pagkasenador, bit-bit ang hangaring maipasa ang bagong AFP Modernization Program. Makakasabay niya sa araw na iyon ang isa pang dating senador at isa sa mga pambato ng opposition slate na si Bam Aquino. Makakasabay din nila ang dalawa sa mga miyembro ng alyansa ng Bagong Pilipinas na si Senator Bong Revilla at dating presidential candidate at dating Senador Manny Pacquiao. As of 1:30 p.m., umabot na sa 89 ang kabuang bilang ng mga naghain ng COC sa national posts at patuloy itong nadaragdagan. Ruth? Ria, itanong ko lang, itong filing ay hanggang October 8 sa Tuesday yan, pero bukas ba, mananatili yung bukas ngayong weekend? Tama ka dyan, Ruth. Mula October 1 hanggang October 8, mapa-weekend kasama yan sa COC filing. Ruth? Maraming salamat, Ria Fernandez. Kinumpirma na ni dating Vice President Leni Robredo ang kanyang pagtakbo bilang mayor ng Naga City. Tatakbo naman na Vice Mayor ni Robredo sa Camarines Sur si 3rd District Congressman Gabby Bordado. 10 kandidato rin sa ilalim ng kanilang Team Naga ang ilalaban para sa sangguniang panglusod. Bukas sila magpa-file ng COC.
Samantala, sinamahan naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto sa paghahain ng COC ang re-electionist na si Marvin Rillo bilang 4th District Representative ng Quezon City. Nauna nang naghain ng kandidatura bilang re-electionist sina Belmonte at Soto noong Martes. Umaasa namang makakabalik sa Kamara si former Congressman Egay Erice na naghain na rin ng kanyang kandidatura sa pagkakongresista ng 2nd District ng Caloocan. Tatakbo siya sa ilalim ng Liberal Party. Naghain na rin ng re-election bid si Carl Cari bilang 5th District Representative ng Leyte. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Kapapasok lang po na balita, kinansela na ng Department of Foreign Affairs ang Philippine passport ni dating Bamban Mayor Alice Go. Nag-match daw ang biometrics ni Go kay Go Waping kaya maituturing na iligal ang pagkakaroon ni Go ng Philippine passport. Naging epektibo ito noong September 30. Naharap si Go sa patong-patong na kasong may kaugnayan sa mga iligal na pogo. Umakyat na sa 5 ang napaulat na patay sa pananalasa ng bagyong Julian sa bansa. Isa sa mga napuruhan ang Batanes na personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos kanina para makita ang matinding pinsalang iniwan ng bagyo. Para po si detalye, nasa linya natin si Brian Basa. Brian, kamusta ang naging pag-iikot siya ng Pangulo kanina? Ruth, mabilis lang ang pagbisita ni Pangulong Marcos. Gayunpaman, dahil maaraw na ngayon sa Basco, marami siyang napuntahan at nakita niya ng malapitan ang mga naiwang bakas ng hagupit ng bagyong Julian. Wasak na mga bahay, gibang mga dingding, nagkalat na mga yero, pati mga dahon at mga sanga ng puno. Personal na nakausap ng Pangulo ang mga naninirahan sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kaninang umaga nang salubungin siya ni Batanes Governor Marilu Cayco para samahan ang Pangulong umikot sa probinsya. Ayon kay Cayco, gawa sa light materials ang mga bahay na winasak ng bagyo. Wala raw choice ang mga tao dahil namamahalan daw sila sa bato at buhangin. Sabi ni Cayco, mura sana ang ganong klaseng materyales kung galing sa sariling atin. Ang problema raw, hindi naman nila magamit ang likas na yaman sa kanilang probinsya. Sa bisa ng batas, protected area ang kapuluan o island group ng Batanes. Kaya bawal ang mga gawain tulad ng quarrying at pagtotroso. Nakailang apela na raw ang gobernadora sa Department of Environment and Natural Resources para huwag lahatin ang protected status sa kapuluan ng Batanes. Pero hindi raw siya napabibigyan. At dahil na limitado sa supply, hirap silang mapalalim ang mga ilog. Ruth, dredging ito. Kaya first time na bahain ang lalawigan ng Batanes. Ang nais ng gobernadora, moratorium sa naturang batas para mabilis na makapagtayong muli ang mga tao. Tugon naman siya ng Pangulo, tungkulin ng DENR na timbangin ang apela ng lokal na pamahalaan. At para patuloy ang pagbangon ng mga residente, nag-abot si Pangulong Marcos ng 25 million pesos na tulong para sa pamahalaan ng Batanes. 15 million pesos naman ang manggagaling kay House Speaker Martin Romualdez. Nasa 2.78 million pesos naman ang tulong na naiabot ng Social Welfare Department. Sa pinakahuling datos naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat na sa 5 ang napaulat na patay sa pananalasa ng bagyong Julian. 8 naman ang sugatan habang 1 ang nawawala. Nasa higit 69,000 pamilya ang apektado. Tinatiyang aabot sa mahigit 738 million pesos ang pinsala ng bagyo sa mga infrastruktura. Higit 310 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura. Balik sa iyo. Brian, balikan ko lang yung sinabi mo kanina na ito palang Batanes Protected Area na batas ay kanina sabi nila baka pwede ng moratorium muna. Pero kung sakali aamyendahan yan, so kailangan pang dumaan sa Kongreso? Oo, tama ka dyan, Ruth. Mahaba ang proseso, ika nga ni Governor Cayco dahil daraan sa Kongreso. Kaya ang panawagan niya nga ay yung moratorium o yung pansamantalang pag-antala sa pagpapatupad ng batas para mabilis ang rebuilding at mabilis ang pagtatama lamang, Ruth. 834 million
pesos ang damage to infrastructure, hindi po 734 million, 834 million pesos. Kaya ang prioridad ngayon ng mga tao rito sa Batanes ay rebuilding, muling pagtatayo ng kanilang mga nasirang estruktura. Balik tayo. Maraming salamat, Brian Basa. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Provincial Board Member ng Bulacan at kanyang driver patay sa pananambang. Prinsipal na nanghalay umano ng 4 na estudyante sa Quezon City, arestado. At Nations Girl Group Bini na feature sa Top 12 Rising Girl Groups ng Grammys. Yan ang mabing sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.